Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating morning devotion. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. The Bible says, "Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds." Pag-aralan natin ngayong umaga, turn your eyes upon Jesus. Sa panahon po ngayon, lalo na mayroon tayong pandemya at marami tayong mga problemang kinakaharap, mayroon po tayong mga iba't ibang paraan kung paanong solusyonan ang atin pong sitwasyong kinakaharap. Ano po? O kaya sa ating kinakaharap sa ating bansa, o kaya sa ating personal na buhay, sa ating mga churches, o kaya sa ating pamilya. Subalit alam niyo po, kung tayo ay magtitiwala sa ating sariling kaparaanan, ay mapapagod lamang tayo, madi-discourage tayo, o kaya ay susuko tayo. Kung matutunan lamang po natin ang formula ng Diyos sa kanyang salita, then tiyak ay magkakaroon po tayo ng tagumpay. Ang tanging pag-asa po natin kapag matutunan po natin na ituon ang ating mga mata sa Panginoon. So notice with me in our first point, the testimony of the saints. In verse number 1, Bible says, "Wherefore, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses." Alam niyo po, mga minamahal, ang host of witnesses dyan na sinasabi na nakapalibot sa mga Kristiyano sa atin ay ang mga lingkod ng Diyos na kung saan ay naitala sa Hebrews chapter 11 in the previous chapter of this text na kung saan ay atin pong pinag-aaralan. At makikita po natin na mayroon po silang testimony na kung saan sila po ay nagtagumpay bagamat nakaranas sila ng persecution at nanatili po silang tapat at matibay, at sila itong ipresent sa atin dito sa Biblia na kung saan ay kung tayo man ay nahihirapan at baka iniisip natin na tayo lang sa ating kapanahunan ang nakakaranas ng kahirapan o kaya ng persecution o kaya ng mahirap na sitwasyon, nagkamali po tayo sapagkat higit pa sa naranasan ng mga lingkod ng Diyos noon, doon po sa mga nakasama sa Heroes of Faith, kung inyo marapatin, sapagkat sila po itong ipinakilala sa atin ng Bible, lalo na sa Hebrews chapter 11. Kung atin pong titignan doon po sa verse 36 to 37, the Bible says, "And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented." So yun po ang naranasan ng mga heroes of faith natin na siyang tinukoy dito at ipresent sa atin diyan po sa talata na kung saan ay clouds of witnesses. Sila po itong mga cheerers natin, mga champions po sila pagdating sa faith. At bagamat sila ay nakaranas ng matinding persecution, in verse 38 sa Hebrews 11, makikita po natin sabi doon, "Of whom the world was not worthy, they wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth." Sila po ay nagpatuloy, no? Bagamat mahirap, bagamat kung saan-saan na lang sila nakarating, basta ipinakita po dyan ang kanilang persistency. And then makita po natin na sila itong ipinakilala sa atin dyan na great clouds of witnesses. So, we have noticed the testimony of the saints. Notice also, number 2, the trial of the saved. Pagkatapos na ipinakilala sa atin ang mga heroes of faith na ito sa chapter 11, na nakaranas sila ng matinding persecution at sila ay naging persistent at sila itong pinakita sa atin na i-consider din natin, then ipinakilala din sa atin dito sa mga talatang sumunod na kung saan ay bilang mga ligtas, bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo exempted at makakaranas din po tayo ng trial sa ating pong mga pananampalataya. Kaya ang sabi dyan,
Again, in verse number 1b, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So, ipinakita dyan sa atin bilang mga anak ng Diyos na kung saan ay, kung gusto nating magtagumpay, kung gusto natin na tayo ay makapagpatuloy na kung saan ay magtagumpay sa ating race na ito, dapat ay matutunan po natin na i-lay aside ang bawat kabigatan o kaya pasan, no, sa ating buhay. So marami pong mga bagay na kung saan ay nais ng Panginoon na alisin natin sa ating buhay na ito. Maaring iyan po ay mga bad habits, no, na kung saan ay nakapagpapabigat sa ating mga pagtakbo o kaya anumang mga hindrances na sa akala natin ay mahalaga pa rin pero di natin alam ay hindi nahahadlangan na ang ating pagpapagamit sa Panginoon. Dapat po ay alisin natin yon. And then, ang hinihingi din po o kaya ang hinahanap din ng Panginoon sa atin ay kung paanong inalaw niya rin ang trial para po tayo ay maging pure. Kaya sabi niya, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Kaya gusto din ng Panginoon na yung pong mga kasalanan na kung saan ay madaling kinababagsakan natin ay dapat po ay matutunan po natin itong iwanan sa ating mga buhay, no? O kaya iwasan sapagkat yun po ay mga bagay na maaaring maging hadlang kung hindi natin i-consider yun sa ating buhay na hindi natin namamalayan na tatalo po tayo. And then lastly, notice the triumph of the Savior. The triumph of the Savior in verse number 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So ipinakita sa atin ang mga old saints, ang mga heroes of faith, then ipinakilala sa atin na mayroong reality ng trials sa mga mananampalataya. Then ngayon, ipresent sa atin ang ating tagapagligtas. Ang ating Panginoon, siya po itong nagtagumpay doon sa cross. Kanya pong naranasan ang lahat ng mga paghihirap, binata niya ang kahihiyan, at ngayon siya nakaupo sa kanang trono ng Diyos Ama sa langit, na ibig sabihin siya nagtagumpay. Kaya siya po ang ating perfect example na dapat nating pagtunan ng ating pananampalataya. Kaya sabi diyan, looking unto Jesus. So sa kanya po dapat nakatuon ang ating mga mata, ng ating pananampalataya. Sapagkat sabi diyan, He is the author and finisher of our faith. Kaya hindi po tayo tumatakbo sa takbuhing ito na kung saan ay bago. Ito po ay nadaanan na ng ating pong Panginoon. Siya po ang author and He is the finisher. Siya po ang champion. So kaya kung gusto natin na magtagumpay, sa Kanya po dapat natin ituon ang ating pananampalataya. Hindi po sa problema, hindi po sa mga tao, o kaya hindi po sa anumang maaaring katitisuran po natin. Then, maliban po dyan ay makikita po natin ang Panginoon ay talagang nag-endure, no? Sabi po dyan sa talata, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. So kung paano ang Panginoon ay tiniis niya ang lahat para lamang sa ating kaligtasan, ay wala rin po tayong rason na hindi tayo magpatuloy, no, sa buhay na ito. Yamang tayo naligtas dahil po sa pagtitiis ng ating Panginoon. Then, makikita po natin na ang ating Panginoon nga ay itinaas ng Diyos dahil po sa kanyang pagtagumpay. Kaya sabi diyan, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya, ganun din, no, tayo rin ay i-bless ng Panginoon kapag matutunan lamang natin na i-fix natin ang ating mga pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And then gusto ko pong mag-close dito sa verse number 3. Hebrews 12:3, sabi diyan, for consider Him that endured such contradiction of sinners against Himself, lest ye be wearied and faint in your minds. So nawa po mga minamahal ay matutunan nating i-consider yaong nagtiis para sa atin, no? Para sa atin upang tayo'y iligtas mula sa putik ng kasalanan, at ngayon tayo'y naligtas na. Sabi diyan ay huwag tayong manghina, huwag tayong manlupaypay sa ating mga kaluluwa. Magtiwala tayo sa Panginoon, ituon natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Hesukristo sapagkat mayroong pag-asa at pagtatagumpay sa kanyang dakilang pangalan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, salamat po sa oras na ito. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na salita. Pagpalain mo ang bawat isa. Batid mo ang anumang nararanasan ng bawat anak mo sa mga sandaling ito, lalo na sa aming kinakaharap sa sitwasyong ito sa aming buhay o kaya marami pang mga problema, marahil napasan-pasan ang bawat isa.
Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang kumatagpo. Samahan mo po kami sa araw na ito. Ipagkaloob mo ang pagtatagumpay sa aming mga buhay, samantalang nakatuon ang aming mga pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na minsan pang namatay, nailibing, at muling nabuhay para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa katagumpayan na iyong ipinagkaloob sa amin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, sapagat ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.